Lumaki si Maureen na tanging ang kanyang ama lamang ang nagmamahal sa kanya. Kahit kailan ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng kanyang ina. Ikinahihiya siya nito dahil pangit at maitim siya katulad ng kanyang ama. Madalas ding sinasabi ng kanyang ina na nabuo siya dahil sa isang pagkakamali. Kaya naman nayayamot ito sa tuwing nakikita siya nito. Namatay ang kanyang ama at ang tanging kakampi niya ay ang pinsan niyang si Aliana. Dahil karamihan sa kanilang mga kamag-anak ay nilalait, minamaliit at pinagmamalupitan siya. Mas lalong naging masalimuot ang buhay ni Maureen nang muling mag-asawa ang kanyang ina. Dumagdag din sa kanyang paghihirap ang malupit nitong tiyuhin na bakla na si Barbie. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating sa kanyang buhay na isang matandang lalaki. Paano matatakasan ni Maureen ang kalupitan ng mga taong nakapaligid sa kanya? Paano niya maaabot ang kanyang mga pangarap, gayong inaalipusta siya at ayaw na siyang pag-aralin ng kanyang ina? At ano ang magiging papel ng matandang lalaki sa buhay ng dalaga? Heto pong muli ang inyong lingkod na si Mr. Hope na hindi mapipigilang magbigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga pambihirang kwentong buhay. Mugto ang mga mata habang yakap-yakap pa rin ni Maureen ang litrato ni Mang Kanor. Isang buwan nang nakalilipas matapos itong mailibing dahil sa sakit na cancer. Ngunit hindi pa rin natatanggap ng dalagita ang pagpanaw nito. Mahal na mahal siya ng kanyang ama dahil nag-iisang anak lang siya nilang mag-asawa. Naging papas girl si Maureen dahil kahit kailan ay hindi siya sinaktan nito. Salungat sa trato ng kanyang inang si Divina. Hindi lingid sa kaalaman ng dalagita na ipinagkasundo lamang ang kanyang mga magulang. Dahil maagang nabuntis ang kanyang ina sa inuman dahil sa sobrang kalasingan. Mas matanda ang amang si Kanor ng 10 taon sa kanyang ina. Upang hindi malagay sa kahihiyan, ipinakasal silang dalawa ng kanilang magulang kahit tutol man si Divina. Matapos ang kasal, madalas na silang nag-aaway kahit sa maliit na bagay. Kaya naman madalas siya ang pagbuntunan ng galit ng ina at sinisisi sa lahat ng nangyaring kamalasan sa buhay nito. Noong nasa elementarya pa lamang si Maureen, madalas na niyang nakikitang bumibisita si Haji sa kanilang bahay sa tuwing nasa trabaho ang ama. Ayon sa kanyang ina, kaibigan lamang nito ang lalaki. Ngunit napapansin niya na mas masaya pa ang inang si Divina na makasama ang naturang lalaki kaysa sa kanilang mag-ama. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng hinanakit sa ina dahil nung panahong na ospital si Mang Kanor ay madalang lamang bumisita ang kanyang inang si Divina. Mas masaya pa itong nakikipagkwentuhan kay Haji na animoy wala silang problema. Hanggang sa mailibing nga ang kanyang ama, wari niya'y siya lamang ang nagluluksa. Pinahid ni Maureen ang mga luha nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Iniluwa noon ang pinsan niyang si Aliana. Nakaedaran lamang niya at kaklase niya sa grade 10. Ito ang naging kaagapay niya nung panahong siya'y nagdadalamhati. May dala itong pagkain at tumabito sa kanya sa kama. Maureen, may dala akong pansit dito. Kumain ka na. Ilang araw ka nang hindi lumalabas ng bahay at pumapasok sa eskwela. Hinahanap ka na ng teacher natin. Pag-aalalang sabi nito. Salamat sa iyo, pinsan pero hindi pa ako nagugutom eh. Malumanay na sagot niya. Sige na, kumain ka na. Luto ito ni nanay. Mamaya ikaw naman itong magkasakit. Pagpupumilit pa ni Aliana. Mas mabuti pa ngang mamatay na lang ako eh. Wala naman pakialam si mama sa akin. Mas importante pa ang Haji na yun kaysa sa amin. Parang ang masaya pa siya nang mamatay si Papa. Hinanakit na tugon niya. Ay nako, wag mo nga isipin yan. Nandito kami para sa iyo, no? Sambit ng pinsan niya na nooy malungkot na nakatingin sa kanya. Tipid na napangiti si Maureen nang subuan siya ng pinsang si Aliana. Mula pa noon, itinuturing na siya nitong kapatid. Saglit siyang napatigil sa pagkain nang matanaw mula sa bintana ang kanyang ina kasama si Haji. Magkaakbay pa ang mga ito habang lumalakad patungo sa loob ng bahay. Lumabas ng kwarto si Maureen at hinarap ang ina kasama ang lalaki. Oh, bakit nakatunganga ka lang dyan? Ikuha mo ng maiinuman Tito Haji mo. Inis na tugon nito.
1 buwan pa lang po mula nung mailibing si Papa. Tapos kasama mo na ang lalaking yan. Naluluhang sambit niya. At anong gusto mo? Magmukmuk ako katulad mo? Hay nako, ayokong sayangin ang buhay ko sa pagluluksa, no? Huwag ka na nga umarte dyan. Ipagtimpla mo kami ng kape. Salubong ang kilay na utos nito sa anak. Matalim na tingin ang iginawad ni Maureen bago siya pumasok sa kusina. Hinagod ni Aliana ang kanyang likod upang pakalmahin siya nito. Tila ba'y bumalik sa pagkadalaga ang kanyang ina na animoy kinikilig sa bawat matatamis na salita na sinasabi ng lalaki. Hindi man lang nila nire-respeto ang alaala ni Papa. Parang wala lang sa kanya nangyari kay Papa. Hikbing tugon niya habang nagtitimpla ng kape. Totoo nga ang usap-usapan noon na may relasyon na sila kahit na buhay pa si Chong Kanor. Siguro alam na rin yan tungkol sa mama mo at sa lalaking yan bago pa siya mamatay. Mahinang sambit ni Aliana. Tumango si Maureen at hindi na naawat ang mga luhang kanina pa pinipigilan. Mahigpit niyang niyakap ang pinsan at tuluyan ng humagulgol ng iyak. Ilang sandali pa'y pumasok si Divina sa kusina at nadatna ng magpinsan na magkayakap. Oh, kanina pa namin hinihintay ang kape tapos nagdadrama lang pala kayo? Ikaw, Aliana, anong ginagawa mo rito, ha? Kaya matigas ang ulo ni Maureen dahil kung ano-ano na naman siguro ang pinagsasasabi mo sa kanya, no? Hala, umuwi ka na. Buwisit na batang to. At ikaw naman bata ka, tumigil ka na sa kakaiyak, ha? Dahil hindi na babangon ang iyong ama kahit lumuha ka man ng dugo. Nayayamot na hinila pa nito ang buhok ng anak. Uuwi na ako, Maureen. Basta bukas pumasok ka na sa paaralan, ha? Tiyang, uuwi na ho ako. Mahinang tugon ni Aliana. Hala, layas! Huwag mo nang puntahan dito si Maureen, ha? Inis na sigaw pa nito. Agad nitong kinuha ang 2 tasa ng kape at muling bumalik sa sala kung saan naroon si Haji. Tila ba'y wala silang pakialam kung naroon man si Maureen. Kuyom ang kamao ng dalagita nang makitang hinalika ng lalaki ang kanyang ina sa labi. Napasulyap si Divina sa kanya at sinabi na doon na maninirahan si Haji sa kanilang bahay. Tila ba'y nanindig ang mga balahibo sa buong katawan niya nang marinig ang desisyon ng kanyang ina. Ano? Dito siya titira? Hindi pwede, bahay to ni Papa. Sana naman respetuhin mo naman ang alaala niya. Umiiyak na tugon ni Maureen. Hoy, Maureen, pamamahay ko rin to kaya may karapatan ako dito. Isa pa, patay na ang tatay mo at puro pasakit lang naman ang binigay niya sa akin. Gusto ko rin namang sumaya kasama ang taong tunay kong mahal. Palibasa katulad ka rin ng tatay mo na sakit sa ulo. Sambit ni Divina habang dinuduro-duro sa noo ang anak. Tama na yan, babe. Tara na sa kwarto mo para naman matanggal ang init ng ulo mo. Pangaakit na singit ng lalaki. Tila naman hidang buong katawan ni Maureen sa kanyang kinatatayuan habang nakikitang naglalambingan ng dalawa. Hindi niya sukat akalain na tuluyan ng ibinahay ng kanyang ina ang lalaking madalas na pinagseselosa noon ng kanyang ama at sanhi ng madalas nilang pag-aaway. Sa kabila ng pagiging responsable ng kanyang ama, nagawa pa rin itong lokohin ng kanyang inang si Divina. Dahil aminado ito na kahit kailan ay hindi nito minahal ang asawa. Pinahid ni Maureen ang mga luha na nooy umaagos sa kanyang pisngi nang mapansin na pumasok sa kanilang bahay ang tiyuhin niyang baklang si Barbie, na ang tunay na pangalan ay Bobby. Oh, Maureen, hindi ka pa ba nakaka-move on sa pagkamatay ng tatay mo? Tignan mo nga itsura mo, parang bilas ang isda. Nasa na ba ang nanay mo? May dala akong makeup dito, bibili raw siya sa akin eh. Natatawang sambit pa nito. Tawagin mo na lang siya sa kwarto. Nandyan po sila. Matamlay na sagot niya. Abay, nandito rin pala si Haji. Ay, babalik na lang ako mamaya. Baka maistorbo ko pa ang paglalabing-labing nila. Natatawang dagdag pa nito. Imbis na magalit ay natutuwa pa si Barbie na magkasama sina Haji at Divina. Kinikilig din ito nang marinig ang hagik-gikan ng dalawang naglalambingan sa loob ng kwarto. Hindi na nakayanan ni Maureen ang galit na nararamdaman, kaya naman lumabas siya ng bahay at umupo sa lilim ng puno kung saan madalas silang tumatambay noon ang kanyang ama. Hoy Maureen, huwag ka na magmaktol dyan.
Ayaw mo nun, magkakaroon ka na ng pangalawang ama, matipuno at gwapo. Hindi katulad ng tatay mong panot na nga, pandak pa. Pangaasar pa nito. Huwag niyo naman ganyanin si Papa. Hindi man po siya perpekto pero responsable siyang asawa at ama. Pagtatanggol ni Maureen sa kanyang tatay. Kaya nga pinikot niya si Divina dahil ang pangit niya eh. Kung hindi niya yung ginawa, natitiyak kung walang magkakagusto sa kanya. Tsaka parang pinagbiyak na bunga kayo mag-ama. Ang ganda ng kapatid ko, ngunit wala ka man lang nakuha sa kanya. Pangangantsaw pa ng bakla. Tinapik-tapik pa ni Barbie ang pisngi ng pamangkin habang tumatawa. Mula pa man pagkabata, nagiging tampulan na talaga ng tukso si Maureen. Sapagkat maganda ang kanyang ina, mistisa at matangos ang ilong. Samantalang siya ay bilugan ng mata, morena at medyo malapad ang ilong na kawangis ng kanyang ama. Ibang-iba sa itsura ng kanyang mga pinsan. Tanging ang kanyang ama lamang ang naging kakampi niya sa tuwing pagtatawanan siya ng kanilang mga kamag-anak sa mother side. Sa pagdaan ng ilang mga araw, animoy ginawang katulong ni Haji si Maureen sa sariling pamamahay. Sinusumbong siya ng lalaki kay Divina sa tuwing hindi niya magagawa kaagad ang pinag-uutos nito. Nagagawa rin siyang sakta ni Haji. Hoy Maureen, laban mo nga itong uniforme ko. Gagamitin ko yan bukas. Pasigaw na utos nito sa dalagita. Mamaya na po, Tito. May pasok pa kasi ako ngayon eh. Mahinang tugon niya. Ang sabi ko, laban mo yan ngayon din. Magdadailan ka pa talaga ha. Sabihin mo tatamad-tamad ka na naman. Baka nakakalimutan mo ha. Ako ang nagpapala mo na sa'yo. Kaya dapat lahat ng pinag-uutos ko susundin mo. Nandidilat pa ang mga matang bulyaw nito kay Maureen. Malilate na po kasi ako eh. May exam po kami ngayon, Tito. Mamayang tanghali na lang po dahil uuwi rin po ako. Paliwanag niya. Ngunit malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maureen, dahilan upang masubsob siya sa mesa. Nandidilat pa ang mga mata ng lalaki habang sinisigawan siya nito. Lumabas ng kwarto si Divina upang tukuyin kung ano ang nangyayari. Nakita niyang umiiyak si Maureen habang sapu-sapu nito ang namumulang pisngi. Ngunit sa kasamaang palad, si Haji pa ang kinampihan nito at muling binulyawan ng anak. Hindi kita pinalaki para matutong sumagot ng pabalang. Respetuhin mo si Haji dahil siya na ang bagong tatay mo. Galit na tugon nito sa anak. Sinabi ko lang naman po na mamaya ako nalalaban yung uniforme niya. Nagalit na siya kaagad sa akin. Hindi niyo naman ako katulong dito eh. Anak niyo po ako. Pero mas kinakampihan niyo pa siya kaysa sa akin. May hinanakit na paliwanag ni Maureen. Bastos talaga yung anak mo. Makaalis na nga. Padabog na lumabas ng bahay si Haji at sinundan na lang ito ni Divina upang pakalmahin ang kinakasama. Ngunit agad na itong sumakay ng tricycle nang may mapadaan sa tapat ng bahay nila. Dahil sa pagkayamot, sinabunutan ni Divina ang sariling anak at muling sinigaw-sigawan. Pilit siyang nagtitimpi sa kanyang ina hanggang sa hindi niya na matiis at hindi sinasadyang maitulak ito. Tama na po, Mama. Bakit ba mas kinakampihan mo pa ang lalaking yun kaysa sa akin? Siya nga tong nananakit sa akin eh. Sinampal niya po ako. Tignan niyo po ang pisngi ko. Umiiyak na wika ng dalagita. Dadagdagan ko pa yung pasa mo kung babasusin mo pang muli si Haji. Siyang nagpapaligaya sa akin na kahit kailan hindi ko naramdaman sa piling ng tatay mo. Kaya wag na wag mo akong papipiliin dahil masasaktan ka lang. Galit na tugon nito sa anak. Maya-maya'y dumating ang baklang si Barbie bit-bit ang mga makeup. Taas kilay itong nakisali sa usapan ng mag-ina habang nakapamewang pa ito. Oh, ano na naman ang pinagtatalunan yung dalawa? At bakit hindi maipinta ang mukha ni Haji na makasalubong ko kanina? Sunod-sunod na tanong ng baklang si Barbie. Yan kasing gaga mong pamangkin, binabasto si Haji. Nayayamot pang sambit nito. Para mawala na yung galit mo, dala ko palang makeup na in-order mo. Dumaan ako dito nung nakaraan eh, kaya lang busy kayo ni Haji.
Siguradong ikaw ang pinakamaganda sa gaganaping reunion natin sa susunod na linggo kapag ginamit mo ito. Masayang tugon ni Barbie sa kapatid. Pinandilata ng mga mata ni Divina si Maureen kaya umalis na ito. Pumasok siya ng paaralan na hindi man lamang nag-aalmusal at walang baon. Pagdating niya ng silid-aralan, masaya siyang sinalubong ni Aliana. Hindi sila magkasabay sa pagpasok ng paaralan dahil sa kabilang barangay ito nakatira at bumibisita lamang noon sa kanya nang mamatay ang kanyang ama. Oh, namumulan na naman yung pisngi mo. Sinaktan ka na naman ng nanay mo? Tanong nito kay Maureen. Tanging tango na lang ang naging sagot niya dahil nagpipigil siyang umiyak. Nararamdaman niya ang paghilab ng kanyang sikmura dahil hindi pa siya nakapag-almusal. Napansin ni Aliana na tila pinagpawisan ng malamig ang pinsan, kaya't muli niya itong kinausap. Nalaman itong hindi pa siya kumakain, kaya naman binigyan siya nito ng pandesal na baon. Salat man sila sa pera, ngunit mabait din to tulad ni Maureen. Pinalaki rin kasi si Aliana ng kanyang mga magulang na isang mabuting bata. Maureen, paano kung doon ka na lang kaya tumira sa bahay? Parang minamaltrato ka na ng nanay at stepfather mo eh. Bulong nito sa pinsan. Sa palagay mo ba papayag si mama? Aawayin lang nun si Chang. Alam mo naman ang ugali nun. Walang preno ang bibig. Mahinang tugon niya kay Aliana. Unti-unting bumuti ang pakiramdam ng dalaga nang makakain na ng pandesal. Araw-araw siyang walang baon sa tuwing pumapasok sa paaralan. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang makapag-aral, tinitiis niya yon dahil ilang buwan na lang naman ay makakapagtapos na siya ng junior high. Sumapit ang araw ng reunion ng pamilya ng kanyang inang si Divina. Isinama siya nito at tanging simpleng bestida lamang ang kanyang suot. Ngunit tila a-attend ng JS prom ang suot ni Divina at ng kinakasama nitong si Haji. Ilang sandali pa, sinundo sila ng baklang si Barbie na nooy putok ng makeup ang muka. Oh, ready na ba kayo? Tara na, baka mahuli pa tayo sa reunion. Masayang wika pa nito. Sumakay sila sa kotse na pagmamay-ari ni Haji. May maliit kasi itong shop na nagbabuy and sell ng sasakyan. Kaya't kahit papano'y nakakaluwag-luwag sa buhay. Tahimik na sumunod si Maureen sa kanila. At pinagtawanan pa siya ni Barbie sa kanyang suot na kulay pulang bestida. Hoy Day, yan na ba ang pinakabongga mong damit? Tignan mo nga kupas na ang kulay. Parang tagahugas ka lang ng plato ron. Magbihis ka nga na maayos. Sita nito sa pamangkin. Ito lang po kasi ang damit na meron ako, Chong. Nakayukong sambit niya. Chong, sa ganda kong to, haler! Naka-makeup at nakabistida? Chong ang tawag mo sa akin? Gaga ka? Tita ang itawag mo sa akin? Galit nitong sambit. Hayaan mo na yung si Maureen. Malilate na tayo sa reunion kapag pinagbihis mo pa yan. Palibasa walang ka-taste-taste sa mga damit. Kagaya ng ama niya na okay lang ng parang basahan ng itsura. Nayayamot na tugon ni Divina. Hindi na sumagot si Maureen sa sinabi ng ina. Tahimik siyang umupo sa kotse at animoy katulong lamang siya ng mga itong nakasunod. Wala din siyang maayos na damit dahil hindi naman siya binilhan ng ina. Kahit kailan, hindi niya naramdaman na minahal siya nito at itinuring na anak. Ngunit umaasa pa rin siya na balang araw, mamahalin siya nito. Huminto ang sasakyan sa malaking mansyon na pagmamay-ari ng tiyahin ni Divina na si Auntie Elena. Nang pinapasok sila ng gwardya sa loob, may mga nakaupo ng mga kamag-anak sa bawat mesa at ang iba'y sumalubong sa kanila. Masayang pinakilala ni Divina si Haji sa kanilang mga kamag-anak. Maureen, doon ka umupo sa bandang gilid. Nakakaya na makikihalubilo ka sa ating mga kamag-anak na ganyan ang itsura mo. Tingnan mo mga batang kaidaran mo, ang gaganda. Ikaw talagang pinakapangit sa angkan natin. Kutya pa sa kanya ng kanyang tiyuhing si Barbie. Sana hindi niyo na lang po ako sinama rito. Malamlam ang mga matang sambit ng dalagita. Inirapan siya ng baklang tiyuhin at agad na itong umalis sa harapan ng dalagita. Nakipagkwentuhan sila ni Divina sa iba nilang mga kamag-anak habang si Maureen ay nakaupo lamang sa sulok.
Tila ba'y siyang pinag-uusapan ni na Barbie at ng dalawang babae na mukhang tsismosa. Sabay itong nagtatawanan at narinig pa ng dalagita ang panlalait ng mga ito na hindi siya nagmana sa kagandahan ng kanyang ina, kundi sa kanyang ama na tila pinaglihi sa unggoy. Isinama lang ako ni Mama rito para may tagabitbit ng mga gamit nila eh. Pero ang totoo, hindi naman ako kabilang sa reunion na to. Sambit niya sa kanyang isipan. Nagsimula na ang reunion ngunit mas minabuti ni Maureen na lumabas ng mansyon at doon na lamang naghintay sa labas malapit sa hardin. Mabuti na lamang may katulong doon na napagawi. Kinausap siya nito at niyaya siya nitong sabay na silang kumain sa kusina. Oh, bakit hindi ka pumasok sa loob at sumali sa party nila, Iha? Nagtatakang tanong nito. Dito na lang po ako. Ihintayin ko na lang po sina Mama. Isa pa, ayoko rin masira ang mood nun. Paliwanag niya sa katulong. Hindi na lamang siya pinilit ng babae na pumasok sa loob ng mansyon. Tila ba'y alam nito kung bakit nasa labas ang dalagita, kaya't nagkwentuhan na lamang sila ni Maureen. Manang, gusto mo bang tulungan na kita sa pagliligpit ng mga plato? Wala naman po akong ginagawa eh. Alok ng dalagita na may ngiti sa labi. Naku, Iha, wag na. Catering naman eh. Kaya may mga tauhan na magliligpit noon. Tsaka tumutulong lang ako dahil wala naman akong ginagawa ngayon eh. Tugon nito matapos na lumagok ng juice. Napalingon si Maureen sa kumpol ng mga tao. Tanaw niyang kinukunan ng bawat pamilya ng larawan. Ngunit hindi man lamang siya hinanap ng kanyang ina at tanging si Haji at ang kapatid lang nitong si Barbie ang magkakasamang kinunan ng litrato. 4:00 na ng hapon nang matapos ang reunion. Masayang nagkukwentuhan sina Divina at Barbie sa loob ng sasakyan hanggang sa nabaling ang atensyon ng bakla sa tahimik na si Maureen. Ay, mabuti na lang talaga at nagpakalayo-layo ka, Day. Alam mo bang marami sa mga kamag-anak natin na nagtatanong kung sino ka? Naku, ikaw lang talaga ang katawa-tawa sa event na yun. Sinabi ko na lang na anak ka ng katulong. Pangangantsaw pa ng baklang tiyuhin. Luka-luka ka talaga, Barbie. Huwag mo nang pansinin niyang si Maureen. Ang importante, marami ang pumuri sa akin dahil parang hindi raw ako tumatanda. Tsaka napakaswerte ko raw na napakagwapo ng boyfriend ko ngayon. Masaya pang wika ni Divina. Harap-harapang ikinahihiya siya ng kanyang ina. Kahit kailan, hindi siya ipinagmalaki nito at minahal bilang anak. Hindi na lamang kumibo si Maureen at nilalabas na lang sa kabilang tenga ang lahat ng kanyang naririnig mula sa usapan ng ina at ng kapatid nito. Pagdating nila sa bahay, hindi pa rin matapos-tapos ang kwentuhan ni Divina at Barbie. Maging si Haji ay nakisali na rin sa usapan ng mga ito. Papasok na sana sa kwarto si Maureen, ngunit inutusan pa siya ng lalaki na mag-igib. Oh, bakit ganyan ka kumakatingin? Mag-igib ka ng tubig dahil maliligo ako. Lagkit kasi ng katawan ko eh. Singhal nito sa dalagita. Maureen, sundin mo na lang ang utos ng tito mo. Tsaka mamaya laban mo rin tong damit ko, ha? Ingatan mo, baka masira. Mahal pa naman ang bili ko dito. Dagdag pa ni Divina. Napabuntong hininga na lamang ang dalagita at tahimik na kinuha ang timba sa banyo. Naalala niyang kaarawan niya pala ng araw na yun, ngunit wala man lang nakaalalang iba at bumati sa kanya maging ang sarili niyang ina. Naku, ito pala yung bestidang niregalo ni Papa sa akin nung nakaraang birthday ko. Papa, miss na kita. Hikbing sambit niya habang binobomba ang poso. Ilang sandali pa, tanaw niyang papalapit si Alyana sa kanyang kinaroroonan. May dala itong maliit na kahon at ibinigay sa kanya. Maureen, mabuti't dumating ka na. Pumunta ako rito kanina eh. May lakad daw kayo, sabi ng kapitbahay nyo. Happy birthday, Cass. Ito palang regalo ko sa'yo. Pasensya mo na dahil yan lang ang nakayanan ko eh. Masayang tugon nito at agad na inabot ang regalo sa dalagita. Naku, bumalik ka pa talaga para maibigay ito sa akin. Ngiting tugon niya. Inutusan din kasi ako ni tatay na ibigay kay Mang Jose ang plies at screwdriver na iniram niya kahapon. Malapit lang ang bahay niya rito kaya dumiretso na ako sa'yo. Masayang sambit ni Alyana.
Sabik na binuksan ni Maureen ang maliit na kahon na ibinigay ng pinsan. Natuwa siya dahil pulseras ang laman nun. Inilabas niya at agad na isinuot. Ipinakita rin ni Aliana ang suot nito at magkapareho silang dalawa. Ayan, twinny tayo ah. At saka ito pa pala, mamon, pinabibigay ni nanay. Inutang pa niya yan sa bakery sa tapat ng bahay namin eh. Natatawa pang sambit ni Aliana. Maraming salamat sa inyo, Kaza. Pakisabi kay Chang Lucy, salamat sa mamon. O siya, kailangan ko nang umuwi at dali ng tubig na to dahil maliligo na ang hari sa bahay. Tipid ng ngiting sambit niya sa pinsan. Nagpaalam na ring umuwi si Aliana dahil tinatawag na ni Haji si Maureen sapagkat may katagalan na ito dun sa may poso. Kinutusan pa nito ang dalagita dahil kanina pa nito gustong maligo ulit. Matapos makapag-igib ng tubig, agad na nilabhan ni Maureen ang damit na pinagbihisan ng ina at ng amain. Hindi na niya ipinagpabukas yun upang hindi na siya pagalitan ni Divina. Mabuti pa sina Aliana at Chang naalala ang birthday ko. Kung nabubuhay lang si Papa, tsak na nasa plaza na naman kami ngayon at nagpipiknik. Sambit niya sa isipan habang inaalala ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang namayapang ama. Pumalik sa kanyang alaala ang isang masayang kaarawan niya na kasama ang kanyang mahal na ama. O anak, ilatag mo na ang banig para naman mailagay na natin ang mga pagkain. Masayang tugon ni Tatay Kanor. Ang dami mo naman pong pinamili, mauubos po ba natin to, pa? May cake, fried chicken, spaghetti at fries pa. Masayang saad niya. Isang beses lang sa isang taon ka lang naman nagse-celebrate ng birthday mo eh. Pinag-ipunan ko naman to, kaya hayaan mo na ako anak. Sagot ng kanyang ama. Imbis na sumabay sa pagkain si Divina sa kanila, mas minabuti pa nitong manood ng sine kasama ang kapatid nitong si Barbie. Kahit kailan, hindi ito sumama sa kanilang mag-ama sa tuwing may ginaganap na okasyon. Dahil kinahihiya nitong hindi kagwapuhang asawa, maging ang anak na si Maureen. Lahat ng iniregalo ng kanyang ama ay itinago niya sa aparador, kahit mga damit na hindi nakasya sa kanya o mga gamit na hindi na gumagana. Katulad na lang ng wristwatch na regalo nito. Muli siyang biglang nabalik sa wisyo nang kurutin siya ng kanyang ina dahil natutulala siya habang naglalaba. Hoy, ayusin mo ang paglalaban ng damit ko. Mamaya matanggal pa yung mga sequins sa katangahan mo. Huwag mo masyadong kusutin para hindi masira. Singhal pa nito sa anak. Opo, ma. Mahinang tugon niya. Matalim na nakatingin sa kanilang dalawa si Haji habang humihit-hit ng sigarilyo. Tila ba'y nasisihan ito sa tuwing nakikitang pinagagalitan ni Divina ang sarili nitong anak. Kahit na walang kasalanan si Maureen, ginagawan niya ito ng mali nang sa gayon ay magkainita ng mag-ina. Lumipas ang ilang buwan at sumapit ang araw ng pagtatapos ni Maureen sa grade 10. Kaya't ipinaalam niya sa ina na gaganapin ang graduation nila sa susunod na buwan. Ngunit hindi man lamang ito naging interesado sa sinasabi ng anak, kaya naman ipinagpatuloy na lamang niya ang paglilinis ng bahay. Wala ka namang honor, kaya't hindi na ako dadalo sa graduation mo. Nakakahiya ka? Bakit yung anak ng kapitbahay natin napabilang sa honor student, samantalang ikaw hindi? Sa bagay, napakabobo mo. Pangmamaliit pa nito kay Maureen. 85 lang po kasi ang average ko, ma. Hindi ako nakapagpasa ng proyekto sa 2 subject ko kasi wala po akong pambili. Sagot niya sa kanyang ina. At ako pang sisisihin mo kung bakit hindi ka napabilang sa with honors? Ang sabihin mo, tanga ka talaga. Bobo ka katulad ng iyong ama. Alam mo ba, Maureen, gustong-gusto kitang ipalaglag noon eh. Kaso nga lang pakialamero yung ama mo kaya hindi ko nagawa. Dahil sa kanya nasira ang buhay ko. Kaya kinamumuhian ko siya. Maging ikaw dahil nakikita ko siya sa katauhan mo. Pambubulyaw pa nito sa anak. Muling napaiyak si Maureen nang sabihin niyo ng kanyang ina. Napansin niyang tumatawa pa si Haji habang nagkakape na nakatingin sa kanila. Ayos na makapagtapos na ng high school yan. Huwag mo nang pag-aralin kung bobo naman. Sayang lang ang oras niyan eh. Ang mabuti pa, palayasin mo na lang dito.
Dahil nakakabwisit naman ang pagmumukha ng anak mong yan eh. Natatawang sambit nito. Ma, huwag kang makinig sa kanya. Bahay natin to. Siyang dapat mong palayasin, hindi ako. Naiiyak na tugon niya. Puro kamalasan lang naman ang dala mo sa bahay na to eh. Paano kami makakabuo ng pamilya kung nandito ka? Ayoko magmana pa sa kapangitan mo magiging anak namin ng mama mo. Kaya Divina, palayasin mo na lang yan si Maureen. Total pinapainit lang naman yan lagi ang ulo mo eh. Dagdag pa ni Haji. Bahay din to ng papa ko, kaya ikaw ang lumayas. Ikaw ang malas sa bahay na to. Akala mo kung sino kang hari dito, nakikisilong ka lang naman. Malakas na wika ni Maureen dahil hindi niya na napigilan ang galit niya. Sinampal siya ni Divina kaya't natumba siya sa sahig. Hindi pa ito nakontento. Sinabunutan pa nito ang anak dahil sa pagkayamot na binastos ang kanyang kinakasamang si Haji. Nagpupumiglas ang dalagita mula sa pananakit ng ina, ngunit hindi siya nito binibitawan at muli siyang sinubsob sa sahig. Ma, tama na po. Aray, nasasaktan na po ako. Iyak na sambit niya. Nako Divina, hayaan mo na lang ba na bastusin tayo ng batang yan? Paalamunin pa lang yan ah. Paano na lang kung magkaroon pa yan ng magandang trabaho? Kaya mabuti pa habang maliit pa, putuli mo na ang sungay ng anak mong yan. Baka hindi magtagal tayo na suwagin yan. Panunulsul pa ni Haji. Lumayas ka! Ayoko na makita ang pagmumukha mo sa bahay na to, Maureen! Kung hindi mo magawang respetuhin si Haji bilang ama, mas mabuti pang umalis ka na rito! Singhal pa nito sa anak at muling sinapak ito. Kinuha nito ang mga damit ni Maureen sa kwarto at itinapon sa labas ng bahay. Sabay kaladkad nito sa dalagita. Lumuhod na nagmamakaawa ang dalagita ngunit maging si Haji tumutulong kay Divina upang mapalabas siya sa bahay. Kahit na bumubuhos ang malakas na ulan, walang pakundangang pinalayas ni Divina ang sarili nitong anak. Mas pinakikinggan pa nito ang kinakasama kaysa sa hinaing ng sariling anak na si Maureen. Lumayas ka! Wala na akong pakialam sa'yo dahil puro sakit lang ng ulo ang dala mo sa pamamahay na to! Pambubulyaw pa ni Divina. Kinuha niya ang mga damit na nagkalat sa labas ng bahay. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, dinampot niya ang mga basang damit at inilagay sa loob ng bag at agad nang umalis. Hindi siya tumungo sa bahay ni na Alyana dahil ayaw niyang madamay pa mga ito sa awayan nilang mag-ina. Dahil kapag nalaman ng kanyang inang si Divina na dun siya tumuloy, ang tiyahin na naman niya ang aawayin nito. Kaya naman pumunta siya sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ama. Umupo siya sa tabi ng puntod nito at doon ay humagulgol ng iyak. Lahat ng hinanakit niya sa ina ay isinumbong niya sa kanyang ama. Hindi pa rin tumitila ang ulan, kaya't nagsimula ng tumaas ang tubig sa sementeryo. Noon niya lang napagpasyang umalis na doon hanggang sa mapadpad siya sa isang waiting shed sa labas ng restaurant at doon na pansamantalang nakisilong. Nangangatog ang buo niyang katawan dahil sa lamig. Kaya naman napayakap na lamang siya sa kanyang sarili at sa basambag. Sa loob ng restaurant, napatigil sa pagkain si Don Nicandro nang mabaling ang kanyang paningin sa basang-basang dalagita na nakaupo sa waiting shed. Roland, puntahan mo nga ang batang yun. Ibigay mo itong pagkain sa kanya. Mukhang nagugutom. Tugon nito sa driver. Sinunod ng driver ang kanyang ipinag-uutos at agad na lumabas ng restaurant, bit-bit ang pagkain na ipinabibigay ng Don. Umiram siya ng payong sa gwardya at pinuntahan ang dalagita. Iha, pinabibigay pala ni Don Nicandro itong pagkain. Oh, Naaawang sambit nito sa dalagita habang iniaabot ang pagkain na nasa paper plate. Napansin ng driver ang mugtong mga mata ni Maureen nang tanggapin nito ang pagkain. Nagpasalamat ang dalagita at agad na sinunggaban ng pagkain dahil humihilab na rin ang kanyang sikmura. Saan ka ba galing? Ano nangyari sa'yo? Bakit may mga sugat yung mukha mo? Tsaka basang-basa ka pa oh. Sunod-sunod na tanong nito. Muling napaluha si Maureen nang sabihin niya sa driver na pinalaya siya ng sarili niyang ina at amain. Hindi pa nakontento at binugbog pa siya ng mga ito. Ganun na lamang ang awa ng driver,
Kaya't pumasok muli ito sa restaurant upang sabihin sa kanyang amo ang napag-alaman nito tungkol sa nangyari sa dalagita. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Don Nicandro, kaya tumayo ito at tinungo ang kinaroroonan ni Maureen. Iha, magandang araw sa iyo. Sinabi sa akin ni Roland na pinalayas ka raw sa inyo. May mapupuntahan ka ba ngayon? Masama ang panahon. Delikadong magpagala-gala ka sa daan. Mahinang tugon ng Don. Wala po, sir. Dito na lang po siguro muna ako. Naluluhang sambit niya. Kung hindi mo mamasamain, pwede kang sumama sa akin. Bukas ang tahanan ko para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang balak sa iyo at hindi kita sasaktan. Paliwanag ni Don Nicandro sa dalagita. Nagdadalawang isip pa sana si Maureen, ngunit napansin niya sa mukha ng matandang lalaki na mabait ito. Kaya naman pumayag na rin siya sa alok nito sa kanya. Hindi na rin niya nakayanan ng lamig na nanonood sa kanyang katawan dahil mahigit 3 oras na siyang basa dulot ng malakas na ulan. Sumakay sila ng kotse at tahimik na nakiramdam si Maureen sa matanda at sa kasama nitong driver. Wala siyang imik habang kinakausap siya ni Don Nicandro, isang biyudong businessman na nag-i-import ng mga car accessories at may 2 na itong branches. Ang anak naman nitong si Maribel ay nasa ibang bansa na nagtatrabaho. Ngunit mas pinili ng Don na manirahan sa Pilipinas dahil hindi siya sanay sa malamig na klima dahilan ng madalas niyang pagkakasakit. Ngunit sa kabila ng katayuan nito sa buhay, nanatili pa rin itong mapagkumbaba at hindi mapapansin na mayaman dahil sa suot nitong simpleng damit at nakatsinelas lamang ito sa tuwing lalabas ng bahay. Napamangha si Maureen nang makarating na sila sa bahay ng matandang lalaki. Hindi ito gaano kalaki katulad ng mansyon na napuntahan nila noong reunion, ngunit may 4 na kwarto ang bahay at organisado ang loob at masasabing matagal na yun dahil ang disenyo ay kapanahunan pa ng mga Kastila. Huwag kang matakot dito, Iha. Ipinamana pa kasi sa akin ang ancestral house na ito ng aking ama. Mahigit 100 taon na ito. Pinapaayos ko lang para mapanatili kong matibay. Pero wala namang multo rito. Masayang tugon ng Don. Inakay siya ng Don papasok ng bahay at do'y sinalubong sila ng katulong na si Joanne. Animoy naging panatag ang loob ni Maureen kay Don Nicandro hanggang nagpakilala na rin siya at unti-unting nawala ang pangamba at takot na kanyang nararamdaman. Si Joanne na muna ang bahala sa iyo, Maureen, ha? Kung may kailangan ka, huwag kang mahiya na magsabi sa kanya. May pinagliitang damit ang anak ko na si Maribel. Tiyak na kasya sa iyo yun. Masayang tugon pa ng Don. Maraming salamat po, sir. Tutulong po ako dito sa gawaing bahay. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Naiiyak na saad ng dalagita. Huwag mo nang isipin yan. Magbihis ka na. Baka magkasakit ka pa eh. Magpahinga ka na rin dahil alam kong pagod ka ngayong araw. May pag-aalalang sambit pa nito. Tinulungan ng katulong si Maureen upang makapagbihis. Inihatid din siya nito sa kwarto na kanyang pagpapahingahan. Magkatabi lang sila ng kwarto ni Joanne. Mabait din ang katulong sa kanya kaya mabilis silang nagkasundo. Nanatili si Maureen sa bahay ni Don Nicandro at tumutulong siya sa paglilinis doon. Dumating ang araw ng pagtatapos nila sa junior high school, ngunit minabuti niyang wag na lamang dumaluron. Ganun na lamang ang lungkot ng pinsan niyang si Aliana nang hindi siya nakita nito sa paaralan. Hindi rin siya sinubukang hanapin ang kanyang ina na tila ba'y walang pakialam kung anong mangyayari sa kanya kahit siya ay mapahamak. Ang totoo niyan, naging masaya pa ito sa piling ni Haji upang makapagsimula ng sarili nilang pamilya. Samantala, masayang pumasok ang baklang si Barbie sa bahay ng kapatid upang ipakita ang litrato nila nung nakaraang reunion. Ganun na lamang ang tuwa ni Divina nang makita na mala prinsesa at prinsipe ang kuha nila ni Haji sa larawan. Oh, yung ganda at ang gwapo nyo riyan, sis. Mabuti na lamang hindi nakasali ang anak mong Impacta. Dahil kung nagkataon, masisira talagang outfit nyo. Pangangantsaw pa nito.
Ay, ang ganda ko dyan, bakla. Tsaka nakita mo ba ang reaksyon ng iba nating pinsan na makita si Haji? Di ba parang naiinggit sila sa akin? Noon pinagtatawanan nila ako. Nung isang beses nakasama ko si Kanor nung birthday ni inay, narinig ko pa nga pangit daw ng nakatuluyan ko. Pero nung reunion, nga talaga sila. Parang lumuwa ang mga mata nila nang makita ang boyfriend ko. Palakhak na tugon pa nito habang patuloy na nakatingin sa larawan. Biglang nagbago ang kanilang reaksyon nang marinig ang boses ni Aliana at ng nanay nito na tumatawag mula sa labas ng bahay. Taas kilay na hinarap ng dalawang mag-ina upang tanungin kung ano ang pakay ng mga ito. Oh, anong kailangan yung dalawa? Mataray na tanong nito sa mag-ina. Tita, tatanungin ko lang po sana kung bakit hindi nakadalo sa recognition si Maureen. Saka ilang araw ko na rin po siyang hindi nakikita eh. Ano po ba nangyari sa kanya? Tanong ng dalagita. Lumayas ang walang hiyang batang yon. Isa pa, kayo palagi ang pinupuntahan niya, di ba? Kaya lumalaki ang ulo nun at naging bastos dahil kung ano-anong sinusulsul niyo sa kanya. Wala siya rito. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Singhal pa ni Divina. Tinulak pa nito si Aliana kaya't nagalit ang hipag nitong si Aling Lucy. Nakisali na rin ang baklang si Barbie para ipagtanggol si Divina mula sa dalawa. Umalis na lamang ang mag-ina at hindi na pinatulan pa ang walang modong magkapatid. Ganun na lamang ang awa ni Aling Lucy kay Maureen dahil lumaki ito sa pamilyang walang malasakit at pagmamahal. Tanging ang namayapang amang si Kanor ang siyang kakampi. Sapagkat maging ang sarili nitong ina, hindi man lamang siya magawang ipagtanggol. Sa katunayan, ito pa ang umaalipusta sa kanya. Sa kabilang banda, dahil sa pagiging mabait at masipag ni Maureen, pinag-aral siya ni Don Nicandro sa senior high school. Tuwing walang pasok ay nagbabantay siya sa car accessory shop na pagmamay-ari ng Don. Saglit siyang napahinto sa pag-aayos ng stocks nang mapansin niyang papasok sa shop si Haji. Naging reseller ang lalaki sa mga car accessories na ibinebenta rin ito sa maliit nitong shop. Aba, dito ka pala nagtatrabaho ah. Naku, kailangan nila mag-iingat sa'yo, Maureen. Makati pa naman ang mga kamay mo sa pera, pati sa mga bagay na hindi naman sa'yo. Malakas na tugon nito upang ipahiya ang dalagita. Ha? Anong pinagsasasabi mo, Tito Haji? Hindi ako nangunguha ng hindi sa akin. Hindi rin ako magnanakaw kung yun ang gusto mong sabihin. Nayayamot na sagot niya sa lalaki. Talaga lang ha. Nung umalis ka sa bahay, nawalan ako ng 3,000 sa bulsa ko eh. Wala namang ibang kukuha nun kundi ikaw lang. Patuloy na pamimintang nito. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi mo na ako utusan kagaya ng ginawa mo sa akin noon. Kaya wala kang karapatang pagbintangan ako ng kung ano-ano. Aniya habang kuyom ang kamao na pinipigilan ng sarili na masuntok ang naturang lalaki. Dahil sa kanilang sagutan, lumapit si Donnie sa kanilang kinaroroonan. Isa sa pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Nicandro sa kanyang shop. Kaya't saglit na nagbago ang tono ng pananalita ni Haji sa dalagita. Tumalikod na lamang si Maureen upang hindi na humaba ang sagutan nilang dalawa. Bilang respeto sa branch manager na pinagkakatiwalaan ng Don. Tinapik-tapik nito ang balikat ni Haji at kinausap ng masinsinan ng lalaki. Tila tuta lamang ito na huminahon na nakipagkwentuhan sa manager habang napapasulyap kay Maureen. Naririnig ng dalagita na tila binabalaan nito ang manager na huwag siyang pagkatiwalaan pagdating sa pera. Ngunit pailing-iling lamang si Donnie sa sinasabi ni Haji. Matapos na makakuha ng stocks na kailangan, ay umalis na rin ang lalaki. Tinanong siya ng manager kung magkakilala sila. Sinabi niya ang totoo na karelasyon niyo ng kanyang ina na minsan niya nang nakasagutan. Natawa ang manager at naintindihan kung bakit ganun na lamang ang paninira nito. Ano pa ho ang mga sinabi niya tungkol sa akin? Kanina kasi pinagbibintangan pa niya ako magnanakaw eh. Hindi ko po yun magagawa sa inyo, lalo na kay Don Nicandro. Pagtatanggol ni Maureen sa sarili. Tinapik ng manager ang kanyang balikat at sinabi nito na hindi siya naniniwala sa anumang pinagsasabi ni Haji. Sapagkat kung totoong magnanakaw siya, hinding-hindi siya tatanggapin sa shop upang magtrabaho.
Dahil marunong mangilatis ng tao si Don Nicandro kung mabuti ba ito o may masamang balak. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Maureen nang marinig ang sinabi ng manager. Lalo na't hindi ito naniwala sa paninira ni Haji tungkol sa kanya. Walang iya talaga ang lalaking yun. Gusto talaga akong gumapang sa lupa. Pinalayas na nga ako sa bahay namin, nilaso ng utak ni Mama. Tapos ngayon sisiraan pa ako sa trabaho. Sagad na sa butong kasakiman at kasamaan ng lalaking yun. Sambit niya sa kanyang isipan. Parami na nga ng parami ang mga customer, kaya inassist niya ang mga ito. Unti-unti niyang nakakabisado ang mga stocks kaya't napapadali na rin ang kanyang trabaho. Sa tuwing wala ang manager na si Donnie sa shop, siya na ang pinagkakatiwalaan pagdating sa pera. Maging sa pagre-record ng mga stocks na dinideliver sa shop. Pinagsasabay ni Maureen ang pag-aaral bilang senior high school at pagtatrabaho. Dahil sa kanyang husay sa pakikipag-usap sa mga customer, tumaas ang sales ng kanilang shop. Maging si Don Nicandro ay humanga kay Maureen. Mabilis na lumipas ang 2 taon, graduate siya sa senior high school bilang honor student. Si Don Nicandro mismo ang dumalo sa kanyang graduation. Maging si Donnie na manager, si Mang Roland na driver at ang kapatid nitong katulong na si Joanne. Sila ang tumayong pamilya ni Maureen at pumalakpak ng sabitan na ito ng medalya sa entablado. Naku, ang talino mo, Iha. Ang tagal ko rin hindi nakaakyat sa entablado ah. Masayang sambit ni Don. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa inyo, Don Nicandro. Kung hindi po sa tulong nyo at suporta, hindi po ako magiging honor student. Maluhaluhang tugon ni Maureen. Mabait at matalino kang bata. Hindi ka lang pinahalagahan ng iyong ina kaya munti ka nang mapariwara. Huwag kang mag-alala, Iha. Sa abot ng aking makakaya, tutulungan kitang maabot mo ang mga pangarap mo. Pangiting saad ni Don Nicandro. Matapos ang graduation, agad na silang umuwi sa bahay. May in-order silang pagkain at pinagsaluhan nila yun sa hapag. Muling naalala ni Maureen ang yumaong ama. Dahil ito ang madalas niyang kasama noon sa tuwing may natatanggap siyang award sa paaralan. Kahit papano'y binigyan pa rin siya ng Panginoon ng pangalawang pamilya kahit na itinakwil siya ng sariling ina at ipinagpalit sa ibang lalaki. Magka-college ka na, Iha. Mas mabuting automotive management ang kunin mong kurso dahil marunong ka na sa mga parts ng mga sasakyan. Isa pa, matanda na ako at wala na akong maaasahan sa shop bukod sa inyo ni Donnie. Ang ate Maribel mo naman walang hilig yun sa sasakyan. Kaya nga naging doktor yun sa US eh. Panghihikayat pa ng Don kay Maureen. Gusto ko rin po yan. Kahit anong kurso naman po, ayos lang sa akin. Pero mas pipiliin ko po yung makakatulong sa inyo. Tugon ito sa matanda, na puno ng masayang usapan ng gabing yun. Muling nanumbalik ang ngiti sa labi ni Maureen na matagal nang napawi simula nang mamatay ang kanyang ama. Sumagi sa isip niya ang pinsang si Aliana kung magpapatuloy rin ba ito sa pag-aaral, gayong hirap din sa buhay ang pamilya nito. Ilang linggo ang lumipas matapos ang graduation sa senior high school. Sinamahan ni Don Nicandro si Maureen sa paaralan kung saan ito mag-aaral. Dahil kaibigan nito ang isa sa mga guro sa naturang paaralan. Ngunit habang papunta ron, na-flat ang gulong ng kotse. Kaya minabuti na lamang nila na sumakay ng tricycle. Bumaba sila nang mapadaan sila sa palengke nang makita ng Don ang mga makikinis na mangga na tinitinda. Ang gaganda ng mga mangga. Bumili na muna tayo para naman may pasalubong ako kay Roy mamaya. Inaanak ko siya sa matalik kong kaibigan eh. Siya ang magiging guro mo. Sabik na sambit ng Don. Dahan-dahan lang po sa paglalakad baka matisod kayo. Pag-aalalang tugon ni Maureen habang inaalalayan si Don Nicandro. Hindi niya napansin na nandun din sa palengke ang tiyuhin niyang bakla na si Barbie. Tila nagulat ito nang makita siya kasama ang matandang lalaki. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na animoy kinikilatis ang buong pagkatao niya. Namumula pa mga mata nito habang nakatitig sa kanya.
Abay mukhang tao ka na ngayon, Morina. Caregiver ka ba na matandang yan o sugar daddy mo siya? Pangiinsulto ng bakla sa kanya. Pwede ba, Chong Bobby? Tigil-tigilan mo na nga yung pagiging marumi ng isip mo. Kaya ko pong mamuhay sa marangal na paraan, hindi katulad ng akala nyo. Sagot ni Maureen sa tiyuhing bakla. Abay matapang ka na sumagot-sagot ah. Nagmamalaki ka na ngayon dahil nakabingwit ka ng matanda na nagpapalamon sa'yo? FYI, hindi Bobby ang pangalan ko kundi Barbie! Gaga ka! Singhal nito kay Maureen. Sino ka ba? Nabasa-basa na lang sinisigawan ng anak ko. Lalaking nagsusuot ng pambabae. Baka gusto mong ipakulong kita dahil sa panggugulo mo sa amin. Nayayamot na singhal ni Don kay Barbie. Matapos na mabayaran ng biniling mangga, agad na silang nagpahatid sa tricycle patungong paaralan. Napahiya at tiimbagang tinatanaw ng bakla palayo ang pamangkin kasama ang matandang lalaki na inaakalang sugar daddy nito. Ang gaga, kumapit na talaga sa patalim. Mukhang dugyot naman ang matandang yon. Yak! Super kadiri! Tumirik pa mga mata nito na tila nandidiri sa kanyang nakita. Muli siyang namili ng mga prutas na pinabili sa kanya ng kapatid na si Divina dahil naglilihi na ito. Si Maureen naman ay nakarating na sa paaralan at walang pagsidla ng kanyang tuwa nang makaharap na nila si Roy na tutulong sa kanya upang ma-enroll siya sa paaralan. Masayang tinanggap nito ang mangga na pasalubong ni Don Nicandro sa kanya. Agad na nag-fill up ng registration form ang dalagita dahil sa susunod na linggo na ang enrollment sa kursong kukunin niya. Natawa pa si Roy dahil nakatsinelas na naman ang kanyang ninong kahit na mayaman na ito. Matapos ang pag-uusap ni Roy at Don Nicandro, tumawag ang driver nila na maaari na silang sunduin ito dahil naayos na ang gulong ng sasakyan. Ngunit nakiusap si Maureen na kung maaari, pupuntahan muna niya ang kanyang tiyahin at pinsan upang kumustahin ang kalagayan ng mga ito. Pinayagan naman siya ni Don Nicandro, basta wag lang magpagabi sa pag-uwi. Ganun na lamang ang tuwa ni Aliana nang pagbuksan niya ang pinsan na nooy kumakatok sa kanilang pintuan. Maureen, ang tagal namin hinintay ang pagbabalik mo. Alam mo ba kung saan-saan kami ni nanay pumunta para lang hanapin ka? Mangiyak-iyak na sambit nito. Mahabang kwento pero nasa maayos na kalagayan na ako. Nagtatrabaho ko ngayon sa shop ng taong tumulong sa akin. Kumusta na kayo? Sabik na tugon ni Maureen. Eto, ganun pa rin. Hindi na ako makakapagpatuloy sa pag-aaral sa college. Alam mo naman na namamasada lang ng tricycle si tatay. Tapos si nanay naman pa-extra-extra lang sa paglalaba. Malungkot na wika ni Aliana. Sinabi ni Maureen na maaari din itong magtrabaho sa shop na pinagtatrabahuhan niya. Dahil kung magiging abala na siya sa pag-aaral, hindi na siya ganon kaaktibo sa shop at kukulangin sa tao. Mangiyak-ngiyak si Aliana nang alukin siya ng trabaho ng pinsan. Kailangan nila ng pera dahil mahigit 1 buwan nang hindi namamasada ang kanyang ama sapagkat tumataas ang presyon nito sa dugo at kailangan ng maintenance na gamot. Dumukot ng pera sa bulsa si Maureen at ibinigay niya yon sa pinsan. Maureen, ang laki ng mga laga nito. 3,000. Baka wala ka nang matirang pera dyan. Maluha-aluhang sambit nito. Sa inyo yan. Ibili mo ng gamot ni Chong at pagkain nyo. May natitira pa naman akong ipon eh. Basta pumunta ka bukas sa shop na malapit sa bookstore, yung pinupuntahan natin nung high school. Hihintayin kita ron ha. Hindi na ako magtatagal dahil lalaban ko pa yung uniform ko para bukas. Ikumusta mo na lang ako kay Chang Lucy at Chong. Natutuwang sambit niya at muling niyakap ang pinsan dahil mahigit 2 taon din silang hindi nagkita. Inihatid siya nito sa sakayan ng tricycle at pakaway-kaway pa itong nagpaalam sa pinsan. Ganun na lamang ang pasasalamat ni Aliana dahil nagkataon na wala na rin silang masaing na bigas. Habang nandun sa jeep, naalala ni Maureen na paubos na ang kanyang iniinom na vitamins. Kaya dumaan siya sa drugstore upang bumili. Hindi niya sinasadyang maapakan ng paa ng taong nakasunod sa kanya dahil biglang napaatras din ang taong nasa harapan niyang nakapila.
Ay, ano ba yan? Bago bang sapatos mo para mang-apak ka? Nandidilat pa ang mga matang bulyaw nito sa babaeng nasa harapan niya. Sorry po, hindi ko sinasadya kasi bigla niya rin akong naatrasan. Pagpapaliwanag niya, lalong nanlaki ang mga mata ni Barbie nang makilala ang babaeng umapak sa kanya. Ganun na lamang ang panggigigil nito dahil nawalan pa ng balanse si Maureen at naapakan ng isa pang paa nito kung saan merong dalawang daliring namamaga. Halos umalingaw-ngaw ang baritono niyang boses dahil sa sakit na naramdaman. Aray ko, buwisit kang babae ka kahit kailan wala ka talagang ginawang tama. Tatanga-tanga ka talagang pangit ka. Pambubulyaw nito kay Maureen sa maraming tao. Hindi na nito napigilan na sakta ng pamangkin sa pamamagitan ng paghahambalos ng hawak nitong payong. Paika-ika pa itong sinugod ang pamangkin, kaya naman inawat sila ng mga taong bumibili rin sa pharmacy. Bitiwan niyo ako! Gaga, tatanga-tanga talaga ang batang yan kahit kailan! Tingnan yung daliri sa paa ko, pumutok na kanina namamagalang! Hinagis pa nito ang mansanas na hawak nito patungo sa dalagita, kaya naman natamaan si Maureen sa noo, dahilan upang matumba ito sa lupa. Kinaladkad ng gwardya ang baklang si Barbie palayo sa umiiyak na dalagita. Ngunit tila lamunin siya ng bakla dahil sa matinding sakit na naramdaman nito. Dahan-dahan siyang tumayo at umalis na lamang kahit hindi pa siya nakakabili sa pharmacy dahil sa kahihiyan. Si Barbie naman ay paika-ikang umuwi dala ang biniling prutas para sa kapatid. Nakasimangot itong inilapag ang mansana sa mesa at umupo. Oh, bakit nakabusangot ka? Nakabili ka ba naman sanas at gamot mo? Takang tanong nito sa kapatid. Oo, ayan o. Walang iya talaga yung anak mong pinaglihis sa sama ng loob. Ang gaga, inapakan ba naman ang namamaga kong daliri? Imbis na gumaling, mas lalong lumala pa. Nagkita kami kanina sa palengke at pharmacy. May kasamang matandang uugod-ugod. Wala na sigurong maisipang paraan para mabuhay kaya pumatol na sa matanda. May pagkamulto rin ang anak mong yun no? Bigla na lang susulpot kung saan. Salubong ang kilay na kwento nito kay Divina. Pailing-iling na kinuha nito ang mansana sa mesa at hinugasan. Magtatatlong buwan na itong buntis sa anak nila ni Haji. Naging masela ng pagbubuntis nito, kaya tila ba'y nagsisisi din itong pinalayas nito si Maureen dahil wala na itong katulong sa bahay. Kapag nagkita nga kayo ulit ni Maureen, pauwiin mo siya rito. Para naman may mautusan man lang. Tugon nito sa baklang kapatid. Ikaw ang magpauwi sa anak mong yun, no? Ikaw ang nagpalayas, di ba? Naiinis ako sa tuwing nakikita kong pagmumukha nun Ewan ko nga ba kay nanay at tatay kung bakit pumayag silang ipakasal ka kay Kanor na pwede namang hindi Pabuntong hininga pang sambit nito. Kasalanan mo rin kung bakit may nangyari sa amin ni Kanor. Hinayaan mo kong malasing sa saayawan. Tapos ngayon nagre-reklamo ka nagkaroon ka ng pangit na pamangkin. Paninisi pa nito sa baklang kapatid. Di bale, madadagdagan na ng maganda at gwapong lahi natin dahil pogi naman si Haji. Kaya mas mabuti pang huwag mo nang pauwiin si Maureen dito, baka mahawa pa sa kapangitan niyang ipinagbubuntis mo. Pangiinsulto pang sambit nito. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang pumasok si Haji sa bahay na amoy alak. Dumiretso ito sa kwarto at agad na humiga sa kama. Ganun na lamang ang pagkayamot ni Divina dahil ilang araw na itong umuuwing lasing at hindi man lang siya magawang kausapin. Agad na nagpaalam si Barbie upang umuwi sa bahay nito dahil pakiramdam nito'y mag-aaway na naman ang dalawa. Hindi pa man siya nakakalayo sa bahay ng kapatid, naririnig niya nang nagkakasagutan na ang dalawa. Ilang sandali pa'y natigil ang bulyawan ni Haji at Divina nang nakatulog na ang lalaki dulot ng matinding kalasingan. Unti-unti nang napapansin ni Divina ang pagbabago ng kinakasama nito. Ang nooy malambing at mapagmahal na si Haji, napalitan ng pagiging mainitin ng ulo at minsan ay nasasaktan na siya nito sa tuwing napagsasabihan niya. Ngunit hindi niya yung sinasabi kahit kanino, maging sa kapatid nitong si Barbie. Samantala, umuwi na may bukol sa noo si Maureen. Dumiretso siya sa kusina upang kumuha ng yelo. Napansin ng katulong na si Joanne ang pagdating niya, kaya agad siya nitong nilapitan.
Ngunit tila nataranta ito nang makitang may sugat siya sa noo at braso. Ayos lang po ako, Ate Joanne. Nabunggo lang po ako kanina sa pader dahil sa sobrang pagmamadali ko. Pero magiging okay na rin to maya-maya. Pagsisinungaling niya upang hindi na ito mag-alala pa. Matapos niyang magamot ang sarili, pumasok na siya sa kanyang kwarto. Habang nagbibihis, napansin niya ang pasa sa kanyang mga braso sanhi ng paghahambalos ng payong ng tiyuhin niyang bakla. Alam kong hindi niyo ako gusto noon pa. Hindi ko nahahayaan na saktan niyo pa ako uli. Buong buhay ko pinagtawanan niyo nilait at higit sa lahat ginawa niyo akong alila. Sambit niya habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Kinabukasan, dali-daling gumising si Maureen upang pumunta sa shop. Long sleeve ang sinuot niyang damit nang sa gayon ay hindi mapansin ang mga pasa niya sa kanyang braso. Ngunit pagbaba niya bago umalis, saktong kumakain ng Don sa mesa. Oh, ang aga mo yata, Iha. Halika, sabayan mo na ako mag-almusal. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng mainit na tsokolate? Masayang bati ni Don Nicandro sa kanya. Hindi na po, ako na po magtitimpla. Don Nicandro, pwede ko po bang ipasok yung pinsan ko sa shop? Kailangan po kasi niya ng trabaho dahil may sakit po si Chong. Mabait at masipag po si Aliana. Malambing na tugon niya. Abay, oo naman. Lumalaki na rin ang shop natin. Saka dumadami na ang mga customer dahil sa galing mong mag-sales talk. Kaya sige, kung gusto mo, pwede na siya mag-umpisa kahit ngayong araw. Masayang tugon ng Don matapos na humigop ng tsaa. Mahigpit na niyakap ni Maureen si Don Nicandro dahil sa tuwa. Itinuring niya na itong pangalawang ama, ngunit hindi niya tinetake advantage ang kabutihan nito. Kaya sinusuklian din niya ng sipag sa pag-aaral at pagtulong sa negosyo. Matapos niyang mag-almusal ay agad na siyang inihatid ng driver sa shop. Nagpaiwan na lamang sa bahay ang Don upang magpahinga. Doon sa shop, inabangan ni Maureen ang pagdating ng pinsan, sapagkat siya mismo ang magtuturo kay Aliana sa mga gagawin nito sa shop at para maging pamilyar sa mga accessories ng mga sasakyan. 9:00 na ng umaga nang nakarating ang pinsan at hinihingal pa itong pumasok sa loob ng shop. Good morning. Sorry kung ngayon lang ako nakarating. Ang traffic kasi. Nahihiyang tugon nito. Ayos lang naman. Kumain ka na ba? Masayang sagot nito sa pinsan. Tumango si Aliana at masayang inilibot nito ang mga mata sa loob ng shop. Pinakilala rin ni Maureen ang pinsan sa manager nilang si Donnie at sa iba pa nilang mga kasamahan. In-interview siya ng manager at maaari na ring mag-umpisa ng araw na yon. Kaya't gano'n na lamang ang tuwa ni Aliana dahil nagkaroon na siya ng trabaho kahit hindi siya nakapag-aral ng college. Yun ay dahil sa tulong ni Don Nicandro. Diba, sabi ko sa'yo mabait si Sir Donnie, kaya kahit ako natanggap din dito. Masayang sabi ni Maureen sa pinsan habang inaayos ang nagulong buhok nito. Oo nga kailangan ko talaga ng trabaho dahil hindi na makakapasado si tatay. Sabi kasi ng doktor, kailangan na raw niya magpahinga. Naluluhang sambit ni Aliana habang mapaklang napangiti kay Maureen. Hindi niya maipaliwanag ang sayang naramdaman nang magkasama silang muli ng pinsan niyang si Aliana. Bukod sa magpinsan kasi sila, best friend din niya ito. Agad niyang tinuruan ito sa lahat ng ginagawa nila sa shop. Mabilis naman itong natuto kaya maging ang manager nilang si Donnie natutuwa sa pagtutulungan nilang magpinsan. Kapwa napalingon silang dalawa sa pintuan nang marinig ang pamilyar na boses ng lalaki. Hinila ni Maureen ang pinsan sa bandang bodega upang hindi sila makita nito. Nagtama ang kanilang paningin na animoy nangungusap ang kanilang mga mata at muling napalingon sa lalaki. Anong ginagawa ni Haji dito? Pati ba naman dito sinusundan ka niya? Baka makita niya tayo at kung ano pang sabihin ng lalaking yan sa manager laban sa atin. Dito siya bumibili ng mga gamit niya na ibinibenta sa maliit na shop niya. Huwag ka mag-alala. Kahit ano pang sabihin niya, hindi naman yun paniniwalaan ni Sir Donnie. Gawin mo na lang na maayos ang trabaho mo rito. Paliwanag ni Maureen sa kanya. Dahil sa dumarami na ang mga customer, kaya lumabas ng bodega ang magpinsan.
At do'y nalaman ni Haji na magkasama silang nagtatrabaho roon. Hindi na nito napigilan na magparinig sa dalawa. Aba, mabuti na lang at mabait ang manager dito at nasisikmura yung itsura mo. Pangangantsaw ni Haji na ang tinutukoy ay si Maureen. Hindi na lamang niya pinansin ang lalaki at minabuting asikasuhin ng ibang customer na bumibili ron. Ngunit patuloy pa rin ang lalaki sa panlalait sa kanya hanggang sa mapansin ng ibang customer na siya ang tinutukoy ni Haji, kaya napapangiti na lamang ang mga ito. Kung may problema ka sa itsura ko, wag mo na lang akong pagmasdan. Hindi naman ako ang pakay mo rito kundi ang mga gamit na bibilin mo. Mahinahong saad niya, kaya biglang namula ang mukha ni Haji dahil napahiya rin. Dapat kasi sa mga sales lady magaganda. Para naman balik-balikan ng mga customer ang tinitinda. Hindi katulad mo na kulang na lang bigyan ng saging para maging ganap na unggoy. Natatawang panlalait pa ng lalaki. Hindi na bago kay Maureen ang laitin ng ganon. Ngunit sa pagkakataong yon, tila matutunaw siya sa kanyang kinatatayuan dahil maging ang mga customer nila natatawa sa sinasabi ng lalaki. Buong akala niya'y manhid na siya sa ganong pangiinsulto. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili kaya tumakbo siya patungo sa CR at doon ay humagulgol sa iyak. Sinundan siya ni Alyana upang patahanin. Maureen, huwag kang maniwala sa sinasabi ng lalaking yon. Pareho naman tayong malapad ang ilong eh. Hindi man tayo kagandahan. Ang importante may mabuti tayong pag-uugali. Hindi ka pa nasanay sa lalaking yun. Wala namang ginawa yun kundi manlait lang ng tao. Nagustuhan lang siya ng nanay mo dahil sa panlabas niyang itsura. Pagpapakalma nito sa pinsan. Akala ko kaya ko nang harapin ang lahat ng panlalait sa akin. Pero nung nakita kong pati yung mga customer, pinagtatawanan ako na para bang sumasang-ayon sa sinasabi ng Haji na yun. Parang nanliit ako sa sarili ko. Alam ko namang pangit ako. Pero hindi yun sukatan para laitin niya ako sa maraming tao. Hikding tugon niya na sinusubsob ang mukha sa mga palad. Ilang sandali pa, lumabas ng bodega ang kanilang manager matapos na mag-check ng mga stocks. Narinig nito mula sa CR na umiiyak si Maureen, kaya kinausap niya ang magpinsan. Nang malaman ni Donnie ang dahilan, agad niyang hinarap si Haji at pinagsabihan na ayaw niyang binabastos nito ang kanyang mga tauhan, lalo na sa harap ng maraming tao. Naku sir, nagsasabi naman ako ng totoo. Masakit ba ang katotohanan na kailangan magaganda ang mga sales lady na magbabantay sa inyong paninda? Para naman hindi matakot yung mga customer na bumibili rito. Natatawang sambit pa nito. Ngunit hindi natuwa si Donnie sa katwiran ni Haji. Kaya pinalabas niya ito ng shop kahit hindi man lang nakabili ng kakailanganin nito. At sinabihan nito ang lalaki na hindi nila kailangan ng customer na walang modo at walang galang sa kapwa. Hindi makapaniwala si Maureen sa ginawang pagpapaalis ni Donnie sa lalaking nanglait sa kanya. Kaya't ganun na lamang ang kanyang pasasalamat sa manager dahil naninindigan ito sa kapakanan ng kanyang mga tauhan. Naging maayos ang trabaho ni Alyana sa shop at nakakatulong na siya sa gastusin sa kanilang bahay. Maging ang gamot na maintenance ng kanyang ama ay nabibili niya na. Naging madalang na lang ang pagkikita nilang magpinsan nang mag-umpisa na ang klase. Dahil nagpatuloy sa pag-aaral si Maureen sa college sa kursong Automotive Management, ayon na rin sa kagustuhan ni Don Nicandro. Tanging sa cellphone na lamang sila nag-uusap na magpinsan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagpopromote ni Maureen ng kanilang mga car accessories sa pamamagitan ng online. At dahil nga doon, nadagdagan ang kanilang mga customers na umu-order sa kanila online at nagde-deliver na rin sila ng kanilang produkto sa maliliit na shop. Dahil na rin sa mga koneksyon ni Don Nicandro sa mayayamang kakilala nito, lumago pa lalo ang kanilang negosyo. At nagkaroon pa sila ng mga kasosyo ng mga malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa. Naging matagumpay ang kanilang negosyo sa loob lamang ng 2 taon. Naging assistant manager si Alyana dahil sa husay din ito sa trabaho.
Makalipas ang 4 na taon, nakapagtapos si Maureen sa kursong kanyang kinuha bilang cum laude. Ganun na lamang ang saya ni Don Nicandro dahil hindi na sayang ang kanyang pagtitiwala at tulong sa dalaga. Animoy naging kasagutan din ito sa kanyang mga pangarap sa larangan ng car business. Ngunit ang kasiyahang nararamdaman ni Maureen ay nahaluan ng kalungkutan nang humina ang katawan ng Don sa sakit na pneumonia. Siya mismo ang nag-alaga kay Don Nicandro habang hindi pa umuwi ang doktorang anak nito na si Maribel. Hindi niya pinabayaan ng Don kahit buong magdamag man siyang hindi nakakatulog ng maayos sa ospital. Ngunit dahil sa katandaan, hindi na nakayanan ng katawan nito ang gamutan. Bukod sa pneumonia, may diabetes at high blood din ito. Iha, gusto ko nang magpahinga. Napanaginipan ko nang sinusundo na ako ng asawa kong si Sonia. Ang anak kong si Maribel, alam kong masaya siya sa kanyang pamilya at trabahong pinili. Ipangako mo sa akin na huwag mong pababayaan ang negosyo na pinangarap ko nung bata pa ako, ha? Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dumating ka sa buhay ko na alam kong kahit mawala ako, may magpapatuloy pa rin sa pangarap na pinaghirapan ko. Naluluhang sambit ni Don Nicandro habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Maureen. Tatagan niyo pa po ang loob niyo. At ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil binuo niyo ako na nooy batang wala ng patutunguhan. Utang na loob ko sa inyo lahat na meron ako ngayon. Mahal na mahal ko po kayo, Don Nicandro. Hindi ko po sasayangin ang lahat ng oportunidad na binigay niyo sa akin. Kahit hindi man niyo ako kaano-ano, minahal at tinalagaan niyo ako bilang isang tunay na anak. Masakit po sa akin na makita kayong nahihirapan ng ganyan. Pero magdarasal pa rin po ako kung anong nararapat para sa inyo. Iyak na sambit niya at mahigpit na niyakap ang matanda. Ilang sandali bumukas ang pintuan ng silid at iniluwanon si Maribel, ang doktorang anak ng Don. Umiiyak itong niyakap ang ama at humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang nito bilang anak. Sapagkat isang beses lamang niya ito dinadalaw sa loob ng 1 taon dahil na rin sa abala to sa pagtatrabaho bilang doktor sa ibang bansa. Alam din ito ang tungkol kay Maureen na naging anak-anakan ng kanyang ama. Kaya't gano'n na lamang ang pagpapasalamat niya sa dalaga dahil napupunan ni Maureen ang pagkukulang niya bilang anak. Madalas din silang nag-uusap noon sa telepono at naging panatag din ang loob ni Maribel sa dalaga dahil mabait din ito katulad ng ama. Ilang minuto lang ang kanilang pag-uusap, biglang pumikit si Don Nicandro na tila masaya ang mukha nito nang masilayang muli ang anak na si Maribel. Unti-unting humina ang heartbeat nito hanggang sa mawalan siya ng pulso. Nirevive pa siya ng doktor. Ngunit tuluyan na itong nawala ng buhay. Napuno ng paghihinagpis ang kwartong yon habang yakap-yakap nila si Don Nicandro. Tila nanumbalik ang lungkot ni Maureen nung pumanaw ang kanyang ama. Sa pangalawang pagkakataon, pakiramdam niya'y muli na naman siyang nawala ng ama. Isang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa upang makamit ang lahat ng pangarap niya. Napagpasyahan ng anak ng Don na i-cremate ang labi ng ama upang mailagay ito sa puntod katabi ng yumaong ina. Dahil na rin sa limitado lamang ang araw ng pamamalagi ng anak nitong si Maribel. Naintindihan naman yun ni Maureen sapagkat may pamilya at mga pasyente rin itong naghihintay sa ibang bansa. Mahigpit na niyakap ni Maribel si Maureen dahil naroon ang dalaga sa panahong wala siya sa tabi ng sarili nitong ama. Inihabilin din ito ang mga negosyo ni Don Nicandro sa dalaga dahil wala naman siyang alam kung paano patatakbuhin yun dahil silang mag-asawa ay kapwa-doktor. Nakatalaga rin sa last will and testament ng Don na kay Maureen iiwan ang mga negosyo ng car business at kay Maribel naman ang asyenda at bahay na ipinamana sa kanilang angkan. Ngunit iniwan pa rin ng anak nito ang bahay sa dalaga dahil hindi naman siya umuuwi ron at residente na ito sa US. Maraming salamat po, Ate Maribel.
Hindi ko po kayo bibiguin. Palalaguin ko po ang negosyo na iniwan sa akin ni Don Nicandro at aalagaan ko ang mga properties na ipinagkatiwala mo sa akin. Naiiyak niyang tugon sa babae. Muli silang nagyakap ng mahigpit. Kinabukasan, bumalik na ng US si Maribel at naiwan sa lumang bahay sina Maureen at ang katulong na si Joanne, ganun din si Mang Roland na driver. Nakakamiss ang araw-araw na kwentuhan namin ni Don Nicandro. Ang palaging paglalaro namin ng chess sa lilim ng puno. Kahit kailan hindi niya kami itinuring na ibang tao, kundi isang parte ng pamilya. Malungkot na tugon ng driver habang kinukusot ang naluluhang mga mata. Kaya nga po namimiss ko na rin po siya, Mang Roland. Naiiyak ding sambit niya habang nakatingin sa malaking larawan ng Don na nakasabit sa dingding. Nanatili si Mang Roland bilang personal driver ni Maureen. Maging ang katulong na si Joanne ay naninilbihan pa rin doon sa ancestral house. Dahil sa naging mabuting tauhan sila ni Don Nicandro, maging sila ay binigyan ng mana ng matanda. Katulad na lamang ng bahay at lupa na kanilang titirhan at pera para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ganun na lamang ang tuwa ng mga ito dahil sa kabutihang taglay ng Don. Tiniyak nito na kahit mawala man siya, iiwanan niya na maayos ang buhay ng mga taong naging tapat sa kanya at mahal niyang mga trabahador. Unti-unting bumangon si Maureen mula sa kalungkutan sa pagkawala ni Don Nicandro. Inasikaso niya ang lahat ng negosyo. Maging ang sarili inayos niya upang hindi na siya pagtawanan ng mga tao at kutsain. Pumupunta siya sa gym at mga aesthetic clinic nang kahit papano'y maging kaaya-aya siyang tingnan sa mata ng mga taong mapanlait. Napagpasyahan niyang bumisita sa kumpanya kung saan naroon ang mga luxury cars. Luma na rin ang ginagamit niyang sasakyan kaya't gusto niyang palitan na ito. Nakasuot siya ng kulay asul na bestida at simpleng sandalyas. Halos hindi makilala ni Aliana ang sariling pinsan nang bumaba na ito ng kotse. Gumanda ang hugis ng kanyang katawan at bumagay yon sa simpleng suot niyang damit. Ang noon na bilugang mukha ay nagkaroon na ng hugis at ang dating nangingitim na balat ay kuminis na at pumuti. Pinsan, ikaw na ba yan? Grabe, ang ganda mo Uminom ka ba ng isang drum na gatas? Ang puti mo na Napapamanghang sambit nito. Hindi lotion lang yan. Saka sa susunod isasama kita sa pinupuntahan ko para naman sabay na tayo magpaganda. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras na bumisita rito dahil sobrang busy sa pag-aasikaso ng mga papeles sa negosyo. Natatawang sambit niya habang pinipisil ang ilong ni Aliana. Maging ang manager nilang si Donnie ay hindi makapaniwala sa pagbabago ni Maureen. Matagal na itong may lihim na pagtingin sa dalaga simula nang makilala niya ito. Ngunit nahihiya siyang magsabi at baka layuan siya ng dalaga. Si Aliana naman ay hindi rin makapaniwala sa biglaang ganda ng kanyang pinsan. Pinipisil-pisil pa nito ang pisngi ni Maureen at hinahaplos ang maputi at pino nitong balat. Natatawa na lamang ang dalaga sa ginagawa ng pinsan sa kanya. Kaya nga lang, kung gaano katagumpay ang karera ni Maureen, salungat yun sa buhay ng kanyang inang si Divina at ng kinakasama nitong si Haji. Naikwento ni Aliana sa kanya na madalas nang nag-aaway ang mga ito dahil nalulugi na ang negosyo ng lalaki. Naging usap-usapan din na may kinahuhumalingan din itong ibang babae na mas bata kaysa sa kanyang ina. Ngunit pinabulaanan yun ng lalaki at ayaw nitong umamin kahit marami nang nakakakita sa kanya. Nang manganak ito, hindi man lang siya binisita ng lalaki sa ospital at tanging ang kapatid na bakla lamang ang nag-asikaso sa kanya. Tahimik lamang na nakikinig si Maureen sa kwento ng pinsan tungkol sa kasalukuyang buhay ng kanyang ina. Alam mo, pinsan, kahit na marami nang nakakaalam na may ibang babae ang Haji na yun, dinidinay pa rin ng nanay mo. Nagbubulag-bulagan siya, kaya minsan nakikipag-away siya sa mga kapitbahay nyo. Nalaman ko lang din yan sa kapitbahay naming tindera na hindi nagpapahuli sa lahat ng chismis. Dagdag pa nito. Hayaan mo siya. Mas pinili niya na makasama ang lalaking yun. Kaya panindigan niya ang pagiging martir niya.
Noon parang reyna siya kung itrato ni tatay. Ngayon tuloy nagdurusa siya sa piling ng Haji na yon. Mahinang tugon niya habang iginagala ang paningin sa loob ng kumpanya. Makikibalita pa ako tungkol sa kanila. Rinig ko nga may gaganaping reunion sa mother side mo eh. Kasi aligaga ang baklang tsuhin mo sa paghahanap ng susuotin niya. Kaya siya napadpad dun sa patahian sa tapat ng bahay namin. Dun siya nagkukwento kay Aling Pasing. Tapos yung matanda naman na nagkwento sa akin. Dagdag pa ni Aliana. Mabuti pa, pasimple ka lang na magtanong kung kailan ang exact date ng reunion para naman makapaghanda tayo. Sagot niya sa pinsan habang hinahawi ang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Tila ba nababasa ni Aliana ang iniisip ni Maureen kaya napatawa ito ng malakas. Maging ang dalaga ay natawa na rin ng magtama ang kanilang paningin. Ilang sandali pa, sinamahan na sila ni Donnie upang pumili ng sasakyan na ipapalit nito sa lumang kotseng kanyang ginagamit. Tila kinilig si Aliana nang makita ang malapad ng ngiting na mutawi sa labi ng manager at malagkit ang tingin nito kay Maureen habang sila'y magkausap. Pinili ni Maureen ang kulay pula na brand new car na nagkakahalaga ng 3 milyon. Gayunpaman, kahit na gano'n na ang tinatamasa nitong tagumpay, nanatili pa rin siyang mapagkumbaba dahil yun ang itinuro sa kanya ni Don Nicandro. Bago magsara ang shop nila, inanyayahan niya ang mga tauhan upang kumain sa isang mamahaling restaurant. Kaya't gano'n na lang ang tuwa ng mga ito. Bukod doon, nakatanggap sila ng bonus mula kay Maureen dahil sa kanilang loyalty. Sapagkat ang kanilang mga tauhan noong sila'y nag-uumpisa pa lamang ay nanatili hanggang sa maabot nila ang tagumpay. Pamilya na ang turing sa kanila ni Maureen at hindi empleyado lamang. Grabe, galante ka na talaga, pinsan. Maraming salamat sa bonus ha. Sigurado ako matutuwa na naman ito si nanay. Alam mo bang hindi na siya naglalaba kasi nakapagpatayo na kami ng maliit na tindahan sa bahay sa tulong mo. Natutuwang sambit nito habang niyayakap si Maureen. Basta wag mo sabihin na ganito na ang katayuan ko Si Don Nicandro pa rin ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan natin. Trabador pa rin ako, no? Pangiting tugon niya sa pinsan. Ilang sandali pa'y dumating na ang pagkain na kanilang in-order. Kaya sabay-sabay silang kumain. Tila hindi mapapansin na isa na siyang milyonarya at tagapagmana ng kumpanya ng mga luxury cars. Dahil simple pa rin siyang manamit at nananatiling mapagkumbaba at nakikihalubilo sa kanyang mga empleyado. Habang papauwi sakay ng taxi, napansin ni Aliana si Haji na may kausap na babae sa daan. Magkahawa kamay pa ang mga ito habang naglalambingan. Kaya't kinunan niya ito ng litrato at ipinadala sa pinsan. Daig ko pang detective nito Ayan, may ebidensya na akong nambababae ang Haji na yun. Nabulag na yata talaga si Tita Divina sa pagmamahal niya sa lalaking yan. Pero everything happens for a reason naman. Dahil sa pagpapalayas nila kay Maureen, naging milyonarya na ang pinsan ko. Pailing-iling na tugon nito habang abala sa pagtitimpla sa cellphone. Bago siya umuwi ng bahay, dumaan muna siya sa patahian at pasimpleng tinanong si Aling Pasing na mananahi kung kailan isusuot ng baklang si Barbie ang damit sa gaganaping reunion. Napangiti pa siya nang masaya siyang sinagot nito at nakipagkwentuhan saglit. Aling Pasing, kung pwede, wag mo nang sabihin kay Chang Barbie na nagtanong ako sa'yo Mabuti nga nasabi niya sa'yo ang lahat tungkol sa gaganaping reunion Saka, ang ganda ng damit na pinatahi niya sa'yo Malapit na rin kasi ang anniversary ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kaya sa'yo din ako magpapatahi ng damit At teka nga pala, itong pizza sa'yo na po. Pangiti niyang sambit at agad na nagpaalam na sa mananahi. Pagkalabas niya ng patahian, tumawag siya kay Maureen upang ipagbigay alam ang detalye tungkol sa reunion. Batid niyang may planong gagawin ng pinsan at suportado niya rin ito. Isang linggo ang lumipas at ilang araw na lang ay gaganapin na ang reunion. Ganun na lamang ang pananabik ng baklang si Barbie dahil magkikita na naman sila ng kanyang mga kamag-anak at ipagyayabang na naman ito ang magarang damit na pinatahi.
sapagkat sa tuwing gaganapin ang reunion, madalas na papuri ang naririnig niya sa mga kamag-anak. Oh girl, bakit parang natulala ka na riyan? Hindi maaaring nakabusangot kang ganyan Ang lakas na makatanda sis. Sita nito sa kapatid na si Divina na tila hindi naririnig ang kanyang mga sinasabi. Ha? Ano nga ba ulit ang sinasabi mo? May iniisip lang kasi ako. Garalgal niyang tugon sa kapatid. Ang sabi ko, ready ka na ba sa reunion? Alam mo ba darating ang mga pinsan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa? Dapat kabugin natin sila sis. Kailangan na maganda tayo. Bawal ang Hagardo Versosa sa araw na yon. Alam mo namang mga laitera din ang mga yun no? Kaya hindi dapat tayo magpatalo sa pagandahan no? Taas kilay na sambit nito habang nakaharap sa salamin. 6 na taon na rin ang anak ni Divina at Haji. Magandang bata at maputi katulad ng kanyang ina. Gayunpaman, ang dating masayang pagsasama nila ng lalaki ay napalitan ng pagdududa dahil marami siyang naririnig tungkol sa pambababae ng kinakasama nito. Ngunit nagbibingi-bingihan lamang siya dahil ayaw niyang iwan silang mag-ina. Kaya't naniniwala pa rin siya sa sinasabi ni Haji na wala itong ibang karelasyon kundi siya lamang. Dumating ang araw ng reunion at ginanap yun sa hotel. Halos lahat ng kanilang mga kamag-anak ay dumalo. Karamihan ay nakasuot ng simpleng damit. Ngunit ang iba naman ay magara katulad na lamang ng mga mayayaman nilang kamag-anak. Sumama rin si Haji kina Divina na nakasuot ng kulay puting suit. Tila ba isa silang modelong pamilya na animoy walang pinagdadaanang problema. Pinuri ng kanilang mga kamag-anak ang kanilang anak dahil mukha itong prinsesa sa damit nitong kulay rosas. Siyempre, kanino pa ba magmamana ang batang yan? Di sa tiyahin niyang maganda. Patawang tugon ng bakla sa kanyang mga kamag-anak. Ano ka, ako ang nanay niya no? Kaya sa akin niya naman ang ganda niya. Natatawang sabay naman ni Divina. Nagsimula nang magsalita ang host at pinakilala ang bawat bisitang naroon. Ang tiyahin nilang si Auntie Elena ang nag-organize ng event upang makilala ng bawat isa ang lahat ng miyembro ng pamilya. Sinabi rin nito, kaya sa hotel na yon ginanap ang kanilang reunion ay dahil sa mayaman at mabait nilang sponsor. Mas masarap at sosyal ang mga pagkaing inihain sa kanila kumpara sa mga nakaraang reunion. Kahit walang imbitasyon ay pumunta si Maureen sa event. Bumaba siya sa magarang sasakyan at tinungo ang hotel kung saan ginaganap ang reunion. Pinapasok siya ng gwardya nang sabihin niya sa mga ito na kamag-anak siya ng isa sa mga nag-organisa ng event. May kasama pa siyang 2 bodyguard at si Aliana na kanyang pinsan at assistant na rin. Nabaling ang tingin ng lahat ng taong naroon nang bumukas ang pinto at iniluwanon si Maureen na nakasuot ng mamahaling pulang gown at kumikinang na diamond earrings at necklace. Sino siya? May kamag-anak ba tayo mas mayaman pa kaysa kay Tita Elena? Kunot noong tanong ng baklang si Barbie kay Divina. Hindi ko kilala yan eh. Nung nakaraang reunion wala naman siya. Lahat ng kamag-anak natin kilala natin. Sagot nito sa kapatid. Tinanggal ni Maureen ang suot niyang sunglasses at taas noong napangiti sa lahat ng kamag-anak na naroon. Tila natulala ang mga ito sa mamahalin niyang kasuotan dahil wala naman silang alam na may kamag-anak sila na ganun kayaman. Maging si Auntie Elena na nag-organize ng reunion ay nagtataka kung sino ang magandang babae na yon. Kaya't nilapitan niya ang dalaga at tinanong ito. Bilang respeto sa tiyahin ng ina, nagmano siya at bumeso sa matanda. Good afternoon po, Lola. Kamag-anak niyo po ako. Sa katunayan, 2 beses ko na to na nakadalo sa reunion natin. Paliwanag niya sa matandang babae. Nagtaka si Auntie Elena dahil hindi niya rin ito kilala. Maging ang mga kamag-anak nilang naroon ay nagbulong-bulungan kung sino nga ba siya. Ngunit ni isa ay walang alam at sinasabing baka sakaling nagkamali lang ito ng event na pinuntahan. Kaya't lumapit ang baklang si Barbie sa kanya at mataray siyang kinausap. Excuse me, miss. Mukhang naligaw ka siguro. Tignan mo, sinisira mong event namin. Mas mabuti bang umalis ka na lang dito? Taas kilay na singhal nito kay Maureen.
Mukha ba akong naliligaw? Ipagpatuloy nyo na ang program. Dahil isa naman ako sa mga kamag-anak nyo eh. Hindi nyo na ba ako nakikilala? May nahong sabi niya habang napapangiti sa mga taong naroon. Oo, kamag-anak niyo po siya. Nag-glow up lang siya kaya hindi niyo siya nakikilala. Sabat naman ni Alyana habang pangiti-ngiti. Alyana, anong ginagawa mo rito? Ikaw nakikilala kita, pero itong kasama mo hindi. Pwede ba umalis na kayo rito? Dahil hindi ka naman kabilang sa pagdiriwang na ito eh. Nayayamot na tugon nito at dinuro-duro pa ang dalawang dalaga na inaakalang nanggugulo sa event. Napasulyap si Maureen sa batang babae na kasama ng inang si Divina. Bago ang sapatos at damit nito maging ang ponytail ay terno sa damit na suot nito. Naroon din si Haji na akala mo'y mapagmahal na asawa kaya't napapailing na lamang ang dalaga at napapangiti ng mapakla dahil sa pagkukunwari ng mga ito. Ang swerte naman ng batang yan dahil napakaganda niya. Bukod doon, alagang-alaga ng kanyang mga magulang. Ipinagmamalaki pa at hindi kinakahiya. Parang napaka-perfect family naman. Miss Divina, matanong ko lang, gaano ba ka-loyal yung kinakasama mo kung bakit pinagmamalaki mo siya sa angkan mo? Sambit niya habang matalim na napatingin sa ina. Hoy babae, kung nandito ka lang para guluhin kami, umalis ka na bago ko pa ingud-ngud yung pagmumukha mo sa sahig. Galit na tugon ng baklang si Barbie. Kinuha nito ang baso na may lamang juice sa mesa at isinabo yun sa damit ni Maureen. Tumawa pa ito nang makitang nagulat ang dalaga. Ngunit napabuntong hininga na lamang siya at kinuha ang iilang mga litrato sa loob ng kanyang bag at ibinigay yun sa baklang tiyuhin at sa ina. Nanlaki ang mga mata ni Divina nang makitang may kasamang ibang babae si Haji sa larawan. Magkahalikan at magkahawak kamay pa ang mga ito. Namumula ang mukha nito at nanginginig ang buong katawan dahil sa galit. Yan pala ang poging lalaki na pinagmamalaki mo sa mga kamag-anak mo. Kaso nga lang, ibang babae ang kalampungan kapag nakatalikod ka. Worth it ba ang pagpili mo sa kanya? Pigil ang galit na sambit ni Maureen habang pinagmamasdan ng ina at ang lalaking nanakit sa kanya. Sino ka ba? At bakit ang dami mong alam sa buhay ni Divina? Tanong nito at malakas na itinulak ang dalaga palabas ng hotel. Hoy, Chong Bobby! Barbie! Wag mo sasaktan si Maureen dahil wala ka ng karapatan na gawin yan ulit sa kanya! Anyway, makinig kayo. Siya pala ang nag-sponsor sa event na to para dito kayo makapag-reunion sa mamahaling hotel. Sorry, kasi sinorpresa namin kayo. Malakas ng pagpapaliwanag ni Alyana sa mga taong naroon. Maging si Auntie Elena ay nagulat sa sinabi ni Alyana, sapagkat ang pagkakaalam niya na ang sponsor sa kanilang event ay isang milyonarya na nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya na nagbebenta ng mga luxury cars at may mga car accessory shop na mahigit 10 branches. Hindi ito makapaniwala na kamag-anak pala nila ito. Kaya't ganun na lamang ang paghingi niya ng paumanhin kay Maureen sa ginawang pangiinsulto ni Barbie. Hindi niyo na po ba ako nakikilala, Chong Bobby, Mama Divina at Haji? Ako lang naman si Maureen, ang pangit na batang ikinahihiya niyo noon, ang nilalait-lait at pinalayas. Siguro may karapatan din naman akong makilala ang mga kamag-anak niyo. Baka sakaling hindi niyo na ako ikahiya ngayon dahil hindi na ako katulad ng dati na halos basura ang tingin niyo sa akin. Kuyumang kamaong sambit niya habang tinititigan ng mabuti ang gulat na mukha ng kanyang ina at tiyahing bakla. Maging si Haji ay hindi makapaniwala na yun na si Maureen na kanilang inaalipusta. Lumapit siya sa dalaga at animoy tutang umamo ang mukha. Ikaw nang may-ari ng shop na pinagkukunan ko noon ng mga car accessories? Paano nangyari yun? Karalgal na tanong ng lalaki. Yumaman ka lang naman dahil kumapit ka sa matandang mayaman at madaling mamatay. Akala mo kung sino ka na. Kahit magdamit ka na magara, hindi pa rin bagay sa'yo. Isa ka pa rin tatanga-tanga at pangit na batang kilala ko. Panghihiya pa ng bakla.
Hindi na nakatiis si Maureen sa pangiinsulto ng baklang tiyuhin, kaya't inutusan niya ang mga bodyguard na damputin ito at palabasin ang hotel. Maging ang kanyang inang si Divina ay hindi makapaniwala sa malaking pagbabago sa estado ng buhay ng anak maging sa itsura nito. O siya, dahil ayaw niyo ako nandito, aalis na lang ako. Mag-enjoy na lang kayo rito. Ayos na sa akin na makita kang masaya pa rin sa piling ng manlulokong kinakasama mo at maganda niyong anak. Sana naman, huwag ka magbulag-bulagan dahil harap-harapan ka ng niloloko ng lalaking yan. Pero hindi mo pa rin magawang iwan. Paalala ni Maureen sa kanyang ina sabay talikod sa mga ito. Malakas na sampal ni Divina ang dumapo sa pisngi ni Haji nang muling nabaling ang atensyon nito sa lalaki. Hindi pa manatapos ang reunion, umuwi na rin ang mga ito. Sumakay ng kotse sina Maureen at Alyana kasama ang dalawang bodyguard. Tila lumuwa ang mga mata ni Barbie nang makita ang mamahaling sasakyan na pagmamay-ari ng kanyang pamangkin na dati minamaliit at iniinsulto nila. Umuwi ng bahay na mugto ang mga mata si Divina. Tila sinampal siya ng katotohanan na nagawa siyang lokohin ni Haji. Pinalayas niya ang lalaki dahil hindi na nito makayanan na maraming babae na ang nakasiping nito maliban sa kanya. Ganun na lamang ang pagmamakaawa ng lalaki, subalit nagmatigas si Divina at buo na ang desisyon nito na makipaghiwalay sa kinakasama. Divina, patawarin mo ako. Hindi na ako uulit. Natukso lang ako. Sila lang naman ang lumapit sa akin eh. Katwiran pa nito habang pinupulot ang mga damit sa labas ng bahay. Lumayas ka! Siguro karma na ito sa akin. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo ay tinakwil ko ang sarili kong anak. Mas pinili kita kesa sa kanya. Pero nagawa mo pa rin akong lokohing hayop ka! Gigil na sambit ni Divina habang hinahagi sa mga damit ni Haji sa bintana. Wala na ring mapupuntahan ng lalaki sapagkat nalugi na ang negosyo nito dahil sa pambababae. Hinuhututan lang siya ng pera hanggang sa namalayan niyang ubos na pala ang kanyang kapital sa negosyo. Hindi na rin siya pinapautang ng pinagkukunan niya ng mga car accessories dahil hindi na ito nakakabayad. Nakikitira na lamang si Haji sa bahay ng mga kaibigan nito. Dahil wala ng pera katulad noon, tinalikuran din siya ng mga kinikilala niyang kaibigan, maging ng mga babae na naging karelasyon niya. Samantala, tahimik na nagkakape si Maureen sa teres nang bigla silang puntahan ng pinsang si Alyana. Ibinalita nitong nangyaring hiwalayan ng kanyang inang si Divina at Haji. Sa tulong ng kanyang kaibigan, nalalaman nito ang tungkol sa buhay ng tiyahin. Mas mabuti nang magkahiwalay sila kesa patuloy siyang lolokohin ng lalaking yun. Mamaya, may sakit pandala yung lalaking yun eh. Tugon niya sa pinsan. Nalugi din ang negosyo nun. Hambog kasi eh. Pero ngayon kung saan-saan na tumitira dahil wala nang tumatanggap sa kanya maging mga babae niya. Dagdag pa ni Alyana. Sinisingil na siya ng karma dahil sa kasamaan niya. Hindi sa lahat ng oras, nasa itaas siya. Pailing-iling na sambit ni Maureen. Sabay silang tumungo sa isang branch ng car accessory shop dahil pinarenovate nila yon. Pinagpahinga ni Maureen si Mang Roland dahil may lagnat ito, kaya siya na mismo nagmaneho ng sasakyan. Lingid sa kanilang kaalaman, sinundan ni Haji at Barbie si Alyana, kaya't natunto ng mga ito ang bahay na tinutuluyan ni Maureen. Lasing noon si Haji at inabangan ng mga ito na lumabas ng bahay ang dalaga. Bago pa man sila nakalayo, may batong sunod-sunod na bumagsak sa salamin ng kotse. Kaya't nagulat silang magpinsan at kitang-kita nila na ang nag-aamok ng away na lalaki ang may kagagawan nun. Hoy! Lumabas ka dyan, babae ka! Alam mo siguro kung sino ka na! Nang dahil sa'yo pinalayas ako ni Divina. Ambisyosa ka! Itatanga-tanga ka lang naman noon! Pangit na bobo pa! Pambubulyaw nito habang patuloy na binabato ang kotse. Nagsisigaw si Alyana sa takot na matamaan ng bato at mga bubog ng salamin. Tinawagan ni Maureen ang dalawang bodyguard na nooy nagkataong pinag-day off niya. Maging ang baklang tiyuhin ay tumutulong kay Haji sa pambabato sa kotse.
Anong gagawin natin? Tumatawag ako sa mga bodyguards natin, hindi sumasagot. Tumawag na ako sa police station. Papunta na sila rito. Natatakot na sambit ni Alyana. Ilang sandali pa, kumaripas ng takbo sina Haji at ang baklang si Barbie nang mapansin na may paparating na pulis sakay ng patrol car. Pagewang-gewang na tumatakas ang lalaki at binato rin ito ang mga pulis na humahabol sa kanya. Ngunit natalisod siya, kaya't nahuli siya ng mga ito. Nahuli rin ng mga ito ang baklang si Barbie na nagtatago sa gilid ng isang tindahan. Lumabas ng sasakyan sina Maureen at Alyana at hinarap ang dalawang taong na sumugod sa kanila. Tila sabog sa ipinagbabawal na gamot ang itsura ni Barbie dahil namumula mga mata nito na binubulyawan silang dalawa. Akala nyo kung sino kayo? Mga ambisyosa! Ang papangit nyo naman! Tumatalsik pa ang laway na pambubulyaw nito sa magpinsan. Doon ka nalang magpaliwanag sa presinto. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukhang sabog na sabog ka. Nanginginig ang katawan na sigaw ni Alyana habang yakap nito ang pinsang si Maureen. Nagsampa ng kaso ang magpinsan laban sa dalawang yon at tuluyan ang nakulong ang mga ito. Nalaman din nilang positibo ito sa ipinagbabawal na gamot. Kaya't ganun na lamang ang tapang ng mga ito na sugurin sila. Matagal nang usap-usapan sa kanilang barangay ang tungkol sa paggamit ng mga ito ng droga. Nalaman ni Divina ang tungkol sa pagkakakulong ng kapatid nitong bakla at ni Haji. Hindi na nito alam ang gagawin dahil sunod-sunod na problema na ang dumating sa kanyang buhay. Umiiyak siyang humingi ng tawad kay Maureen dahil wala na rin itong mapapasukang trabaho dahil umaasa lamang ito sa kinikita noon ni Haji. Maureen, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Siguro karma na sa akin to dahil sa trato ko sa inyo ng tatay mo noon. Pero sana naman maawa ka naman sa kapatid mo. Wala akong alam na mapapasukang trabaho kaya wala akong pera na pangtusto sa pangangailangan niya. Umiiyak na pagmamakaawa ni Divina sa anak. Lumuhod pa ito sa harap ng dalaga at humagulgol upang humingi ng paumanhin. Walang salitang sinabi si Maureen, ngunit inalalayan niyang tumayo ang ina. Hindi pa siya handang kausapin ito dahil malalim ang sugat sa kanyang puso. Ngunit ipinakausap na lamang niya ito kay Alyana. Kahit tinakwil man siya noon ng kanyang ina, binigyan niya ito ng trabaho bilang sales lady sa accessory shop na pagmamay-ari niya. Sa ganung paraan na hindi na ito umasa sa ibang tao at matustusan nito ang pangangailangan ng kanyang kapatid. Hindi pa man niya kayang harapin ang sariling ina, siya naman ang nagbabayad sa matrikula ng kanyang kapatid at pangangailangan nito sa paaralan. Hindi man ganon kadali ang magpatawad, ngunit sa paglipas ng panahon ay umaasa siya na ang sugat sa kanyang puso ay maghilom at tuluyan ng mapatawad ang kanyang inang si Divina na nagtakwil sa kanya bilang anak. Hindi naglaon, nagkamabutihan sila ni Donnie at patuloy nilang pinalago ang negosyo. Maging ang pinsang si Alyana ay kasama niya sa tagumpay na kanyang tinatamasa. Wakas!